Kailangan nating makakuha ng pagkain gamit ang spear gun na ito. Sige, halis na tayo. Hindi ko mapigilan ang excitement ko, pare. Ang lupit nito. Subukan natin to. Naku mga pare, may sobrang baliw na episode tayong aabangan na yon. Papunta ako sa tabing dagat. Kita nyo sa paligid ko. Nasa templo ako sa tabing dagat. Mga pare, gusto kong ako na lang ang manghuli ng pagkain ko sa mga susunod na araw. Pero hindi lang yon pare. Sa bandang yon mga pare, may isang tradisyonal na mangingisdang Indones na naghihintay na isama tayo ngayon para manghuli ng isda gamit ang sibat sa isang lugar na hindi ko pa napupuntahan dati. Isang kakaibang tradisyonal na lugar dito sa Indonesia. At excited na akong isama kayo. Sana makakuha tayo ng pagkain. Yan ang plano. Tara, bumaba na tayo sa tabing dagat at mag-fishing date. Ako at ikaw. At alam mo ba, ang pinakamagandang bagay sa fishing date ay kahit wala kang mahuli, nag-e-enjoy ka pa rin. Kaya pupunta tayo doon. Todo tayo ron. Sana makakuha tayo ng masarap na isda. Sana nga. Dadalahin natin nyo, lulutuin natin. Traditional na istilong Indonese. Hindi ko alam ang mangyayari. Sasama kayo. Magiging mabangis ito. Simulan na natin ito. Ang ganda ng itim na dalampasigan, pare. Sobrang astig talaga. Wala kaming ganito sa Australia. Tingnan mo ang lupit ng buhangin. Gamit natin ngayon ay isang napakagandang sandata, 1.2 meter spear gun na may reel para sa mga isdang hinahabol natin. Sana, fingers crossed, malalaking isda ang mahuli. May dala rin tayo mga dive fins dito. May iba pa ako maliliit na gamit sa backpack na alam niyo na. May dala tayong GoPro, may dala rin tayong drone, at may dala rin tayong dive mask. At yun na yun. Halos lahat na nalaman ng backpack na to, yun na yun. Grabe, pawis na pawis ako ngayon. Woo! Ang init sa labas, siguro 35 degrees, di na ako makapaghintay lumusong sa tubig. Hanapin muna natin ang kapitan ng bangka natin. Hindi ko alam pangalan ng tao o kung hihintayin niya ako. Baka may hindi sisipot sa lakad nating pangingisda. Hindi naman ito ang unang beses na hindi ako sisiputin. Pero sige lang, tuloy lang tayo. Tara na. Oh, ayan. Kaya ang misyon natin ngayon ay malinaw. Kailangan nating makakuha ng pagkain gamit ang spear gun na to. Malayo-layo ang pupuntahan natin ngayon mga pare, kung saan may espesyal na nangyayari. Pero una, kailangan muna nating hanapin ang ating kapitan. Hindi ko pa nga alam kung anong pangalan niya. Di ko rin alam kung darating siya. Kailangan natin maglakad sa Indonesia at sana makita natin ang may-ari ng mga tradisyonal na bangkang ito. Sige, ito ang ating bangka mga pare. Oh, itutulak na natin ito palabas. Sige, ilalagay ko na itong bag. Sige, aalis na tayo. Aalis na ang mga lalaki. Oh, bakit hindi? Grabe, nasunog likod ko doon pare. Pero halos nandito ang gamit natin sa baba. Sa likod, si Kapitan Wayan. Woohoo! Astig! Dinala niya tayo mga pare. Lalabas tayo at malayo-layo pa ang pupuntahan. Tinanong ko siya kung gaano pa katagal bago tayo makarating sa lugar ng pangingisda. Sabi niya, mahigit 1 oras pa. Malakas hataw natin pare. Itataas niya ang layag at gagamitin ng motor. Kasi alam ko, 20 lang nasa likod ng bangka na to. Kaya sana makalusot tayo papunta sa zone. Pero tingnan mo to, kami lang dalawa ng taga-Indonesia. Layers! Tara na baby, kukuha tayo ng isda. Malayo ang pupuntahan natin ngayon, halos 1 oras papunta sa gitna ng malalim na asul. At pare, hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi ko alam kung may safety gear dito sa bangka ngayon mga tol. Pero nagdadasal na lang ako na makabalik tayo sa lupa mamaya. Pero sige lang, dediretso tayo sa laot. At ang dahilan niyan ay dahil ang mga isdang hinahabol natin ngayon ay sumusunod sa agos ng dagat, mga agos sa laot. At ang ginagawa ng mga lokal dito ay nagtatayo sila ng isang bagay sa gitna ng dagat na umaakit ng maliliit na isda. At yung mga malalaking isda, sa tingin ko, sinusundan nila yung maliliit na isda at doon sila kumakain. Kaya doon tayo pupunta ngayon, sa gitna ng kawalan sa asul na dagat. Sana makahuli tayo ng isda. Grabe, parang baliw na ito ngayon. Tingnan mo ang mga kondisyon dito pare. Hindi ko mapigilan ang excitement ko. Parang salamin ng dagat dito! Kung makakahuli tayo ng isda ngayon, baka ito na ang pinakamagandang araw. Seryoso, tingnan mo naman. Sobrang lupit talaga pare. Woohoo! Traditional na bangka is Stilong, Indonesia. Nandiyan sa baba ang spear gun. Kumukuha kami ng ilan. Sige, makikita nyo, ito ang pinangingisdaan namin dito. Ang tawag dito ay rumpung. Hindi ko alam kung tama ang pagbigkas ko niyan. Ginagawa ko lang ang aking makakaya, sa totoo lang. Rumpung. Rumpung. Parang ganun. Tama ba ang pagbigkas ko? Rumpung. Rumpung. Rampang. Kaya, sa totoo lang mga pare, makikita niya nagawa ng tao ang mga istrukturang ito. Kita nyo, ano ba to? Kawayan at mga ganung bagay. Kawayan! Itong lalaki dito, siya talagang may-ari nito, di ba? Iyo to, di ba? Siya ang may-ari nito at may isa pa siyang rumpung sa malayo. Mga pare, dito nila nakukuha ang wahoo, tuna at marlin. Nakakakuha sila ng mga magagandang isda, gaya ng mahi-mahi. Sa tingin ko,
Lahat ng isda sa asul na dagat ay nagtitipon dito sa mga rumpung sa gitna ng dagat. Yung kapitan sa likod kanina lang ay nagsabi na mahigit 1,200 metro ang lalim dito. Kaya talagang nakakabaliw. May malalaking bangin na parang wala ng katapusan. At dito na hilos tayo puwesto. Siguro, manghuhuli tayo ng isda at magsisibat ng isda. Tingnan mo, nandito mismo ang pain. Kita mo, nagkakagulo sa ibabaw ng tubig. Pare, nasaan na yung marlin na biglang lalabas at sasunggab dyan? Sige, dapat tayong ilapit ng kapitan dito ngayon para makita nyo kung ano talaga yon. Pare, ang lupit nito. Kaya inimbitahan ako ng kapitan na sumampa sa rumpong na ito ngayon. Kaya akyat talaga tayo dito. Sige, nakatayo tayo ngayon sa isang rumpung, sa 1,200 metro ng lalim ng tubig. Kaya siguro maraming maliliit na isda dyan mga pare. Kasi sila ang kinakain ng malalaking isda. Hinihintay naming umalis sa mga manghing isda bago kami tumalon sa tubig at subukang makahuli gamit ang spear gun na to. Ang lupit pare. Hindi ako makapaniwala na nasa 1,200 metro ng lalim ng tubig tayo. At sa totoo lang, sobrang lalim na niyan para sa layo ng nilakbay natin. 1 oras pa lang tayong naglalakbay at ganyan, nakalalim ang tubig. Sa amin sa Australia, kailangan mo pang bumiyahe ng ilang oras pa, mas matagal pa. Dito raw, halos lahat ng klase ng isda makukuha mo na sa 1,200 metro ng lalim ng tubig. Sige, may nakita tayong grupo ng mahimahi sa likod. Kakakita lang natin. Kaya maghintay muna tayo mamaya, tapos tatalon tayo ha? Mamaya. Sa tingin ko, medyo maaraw ngayon. Kaya maghihintay tayo hanggang sa medyo bumaba pa ang araw, tapos tatalon tayo sa tubig at huhuli tayo ng ilang mahi. Sigurado yan. Sige, binigyan na tayo ng go signal ng kapitan ngayon mga tol. Magbibihis na ako. Gagawin na natin ang unang drift natin dito sa rampung. Sana makakuha tayo ng maganda dito para may pagkain tayong lulutuin mamaya. Yan ang hamon pare. Sa tingin ko, inilagay niya ako sa bahaging salubong sa Agos. Magdadrift tayo lampas doon, tapos iikot ako sa paligid noon. Yun ang plano natin. Ayos pa tayo dito, kapitan? Ayos. Sige, ayos na tayo dito. Papasok na kami sa tubig. Kita-kits tayo doon. Tara na. Para sa iba, ito na ang pinakamasamang bangumot. 1,200 metro ng tubig, mag-isang nagsisid ng isda gamit ang sibat. Pero para sa akin, ito ang paraiso. Malapit lang ang Ruon Pong sa unahan, kaya makakarating tayo ron. Sana makakuha tayo ng isda. Tara na.
dumiretso lang siya sa harap ko. Iyan ay isang gintong mahi, pare. Tingnan mo to, parang dambuhala. Woohoo! May nakuha tayong halimaw na mahi. Lumabas talaga to sa harap ko at tinutukan ako, pare. Binuksan ko agad ang GoPro at tinamaan ko siya agad ng matinding tama at bagsak agad siya. Hindi na siya nakaramdam ng sakit pagkatapos nun. Di ko alam kung gaano kalaki pero malaki talaga, pare. Woo! Nagawa natin to. Oo, ang kapitan. Attitude, ka, tau. Sige mga tol, ibabalik ko na to, nagawa na natin. Maraming salamat, Kapitan. Ikaw ang astig. Woo! Tingnan nyo to mga pare. Ayos na ayos tayo. May tuna tayo. May nakuha tayong isa pang level doon. Itong dambuhalang mahi-mahi na nakuha ko. Mas maliit pang mahi-mahi. Tingnan nyo ito ngayon mga pare. Kita nyo yung araw na lumulubog sa ibabaw ng bulkan ngayon. At tingnan nyo ito, sobrang dami talaga ng huli natin. Mga pare, wala nang hihigit pa dito. Tingnan nyo, may malaking bulkan dyan. Palubog na ang araw sa abot tanaw. Narinig nyo na ito minsan, narinig nyo na ito ulit. Pero ito ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Tol, isa yon sa pinakamatinding hapon ng diving na naranasan ko. Ewan ko kung kita nyo, pero may bangka sa likod ko. Siya talaga ang kapitan natin mga tol. Paparating na siya ngayon kasi kahapon nung nahuli natin ang isda, sinabi niya sa akin, punta ka sa baryo. Ipapakita ko sa iyo ang mga tradisyonal na Indonesian na paraan ng pagluluto ng isdang ito. Kaya sa totoo lang mga tol, magluluto tayo kasamang mga tao dito. Siguradong magiging astig to. Matututo tayo ng maraming bagong technique. Sigurado ako makikita natin kung paano sila magluto dito at kung paano nila ginagawa. Hindi ko pinalampas ang tsansa. Kilala niyo ako. Madalas akong magluto mag-isa sa tabing dagat. Grabe. Aminado akong minsan pumapalpak ako. Kaya mas okay kung may lokal na magluluto ng tradisyonal na pagkain para sa akin sa tabing dagat. Sana sa ibabaw ng apoy or katulad nyon. Kaya magiging kakaiba to. Pupunta na kami ron, sasalubungin niya ako sa tabing dagat at sisimulan namin agad. Nandito na kami, sisimbihan na ang apoy ngayon. Kita nyo, nililinis na niya ang isda, itong triggerfish na nahuli kahapon. Anong ginagawa mo dyan? Tinatanggal mo lang ang balat. Kaya makikita nyo mga kaibigan na matibay ang balat ng isda. Grabe yon. Sige, ikaw na. Tingnan mo to, tinatanggal lang niya ang balat nitong isda, naiiwan na lang, wala nang balat. Tingnan mo yan, talagang tinanggal lahat ng balat, buong isda na lang yan. Tinatanggal niya lang ang hasang at laman loob ng isda. Kita mo dyan, mukhang sobrang linis na. Lipat na tayo sa susunod. May isa tayo ng bawat isda dito. Kita mo, may triggerfish tayo dito. Ano tong isa? May amberjack tayo. Amberjack! At dito naman, may isa tayong yellowfin tuna na nahuli niya. At pati itong maliit na mahi-mahi na nakuha natin. Yung malaking mahi-mahi, kinain ba ng pamilya mo o ibinenta mo? Ibinigay ko sa kapatid ko. Ibinigay mo sa kapatid mo. May selebrasyon ang kapatid ko. Selebrasyon. Ano yon? Anong selebrasyon? Para saan yon? Kaarawan? Kasal? Oo nga, 'di ba? 3 buwang gulang na sanggol. 3 buwang sanggol. Sige, yung malaking isda na nakuha natin kahapon mga pare, napunta sa selebrasyon ng 3 buwang sanggol. Kaya yon, ang astig lang malaman na itong alamat na to, ipinamigay pa niya yon. Kami ang nagbigay ng malaking isda na yon, ang lupit. Kaya yon, nililinis siya lang ngayon itong amberjack. May kakaiba talaga sa panonood ng ibang tao habang naglilinis ng isda at kung paano nila ginagawa. Sobrang interesting lang talaga. Ako lagi naglilinis tuwing linggo, kaya minsan gusto ko rin magbago paminsan-minsan. Tingnan kung paano ginagawa ng ibang tao. Alam yon, iba-ibang kultura tulad dito sa Indonesia. Kaya sana matuto tayo ng ilang bagay na talagang kakaiba sa paraan natin. Ang ingay ng mga tandang sa likod, pero magsisimula na tayo magluto. Nakaapoy na rin tayo ngayon. Makikita nyo na hinihiwaan niya ng pahilis ang isda ngayon. Tingnan mo ang puti ng laman ng isda. Ang ganda, di ba? Nilalagyan lang niya ng mga pahilis na hiwa ang laman ng isda tulad ng ginagawa ko sa Australia. Hinihiwaan namin ng pahilis ang laman at nilalagyan ng pampalasa. Pare-pareho lang ito sa iba't ibang kultura. Ngayon, may apoy na sa pagluluto. Mukhang maghahanda pa siya ng ibang ilalagay sa ibabaw ng isda. Titingnan natin doon kung ano ang nangyayari. Bawang lang nilalagay niya. Ano to? Majay o majay. Sige, mukhang pampalasa ang nilalagay niya ngayon. Ano naman to? Asin. Anong meron? Asin ba yan? Asin. So, coconut oil. Pare, grabe ang halo niya dyan. Ito ang tinatawag nilang ketchup. Medyo iba ito sa meron tayo.
parang matamis na toyo dito. Kaya ito ang nilalagay niya dyan. Napansin ko na mahilig sila sa ketchup dito, parang matamis na toyo. Masarap kasi kaya halos lahat ng pagkain nilalagyan nila. Sige, kinukuha na niya ang isda ngayon. Meron siyang grill rack dito. Kaya tingin ko, ilalagay niya ang isda sa grill rack na ito. Pinapatong niya ang mga ito ngayon. Sige, kitang-kita mo na ngayon ang magandang kulay ng isda. Sa palagay ko, ilalagay na niya ang seasoning mix dahil binuksan na niya ito. Makikita mong nilalagay niya ito sa lahat ng maliliit na hiwa na ginawa niya. Mukhang napakasarap. Napansin ko na, gumagawa sila ng banayad na sapi ng nagbabagang uling. At ang ginagawa niya ay ginagamit lang niya siguro itong pamaypay at pinapanatili niyang dahan-dahan lang ang apoy. Kaya wala siyang malakas na apoy, parang banayad lang ang init na meron siya. Dahil dito, pantay naluluto ang isda. Oo, natutunan ko rin ito. Sige, mukhang binabaliktad na niya ito ngayon. Oh. Tingnan mo yan! Mukhang sobrang sarap niyan. Woo! Nagsisimula nang magkaroon ng magandang kulay ang isda ngayon. Kita mo, alam mo na naluluto na siya kapag yung mata niya ay nagiging parang maputi o malaggatas ang kulay. Mukhang napakaganda talaga. Kita mo rito na naluluto ang isda. Napansin ko na sa mga kulturang ito, mahilig sila sa kombinasong matamis at maalat. Kaya yon ang ginagawa natin ngayon. Meron tayong asin na nagbibigay ng maalat na lasa. Tapos, meron din tayong matamis na toyo na tinatawag nilang ketchup na siya namang nagbibigay ng matamis na lasa. Kaya nagkakaroon ng kontrast sa isda. Lumili ka ng masarap na lasa kaya gusto kong makita ang kalalabasan nito. Hindi ko pa natikman ang ganitong isda dati. Nakakabilib na yung malaking isda na nahuli natin kahapon ay napunta sa kapatid niya na may selebrasyon para sa 3 buwan ng anak nila. Kaya ito ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa mga pare. Para maibahagi ang huli naming isda. Ibahagi ito sa mga lokal na tao, matutunan ang kanilang kultura, matutunan kung paano nila niluluto dito. Ito ang dahilan kung bakit namin ito ginagawa. Ang steak, tingnan mo ang isdang ito ngayon. Talagang naluluto na ito. May sunset tayo ngayon. Nandyan din ang manibela ng bangka. Kilala niyo ako. Ako madalas nagluluto mag-isa kasama kayo. Pero minsan, gusto ko rin gawing mas exciting. Pumupunta tayo sa mga bagong lugar, nakakakilala ng mga bagong tao. At itong kapitan, inimbitahan niya ako siguro para pumunta dito at magluto kasama siya. Hindi ko siya matanggihan, kaya kailangan ko kayong isama. Oh, ang astig, ang dami naming natututuhan. Hindi ko pa natikman ang isdang ito at sobrang excited akong tikman ito. Tingnan natin kung anong lasa nito. Astig ito mga pare, ang ganda rin ng paglubog ng araw. Sige, ano yung nilalagay mo? Seru, bubrakan. Okay. Seru, dim. Hindi ko alam kung ano yon. Sige, ang weird ng amoy. Bolognese. Bolognese. Balines. Baling ito sa hipon. Galing sa hipon kaya nilalagyan niya ng pampalasa siguro. Sa baga, na posibleng nagbibigay ng lasa. Siguro nagbibigay lasa na yan sa lahat ng isda ngayon. May bawang, sibuyas at maraming sili doon. Baka ilalagay nila ang mga pampalasa diretso sa isda pagluto na. Mukhang handa na tayo mga pare. Siguro naglagay lang siya ng dahon ng saging dito. Oh, natatanggal lang sa buto. Tingnan mo yung laman. Paghahaluin mo na lahat ito ngayon. Sige, hinahalo na niya ito. Grabe, ang daming sili sa halo na yan mga tol. Siguradong magpapatubo yan ng balahibo sa dibdib ko. Pero sobrang astig nito ngayon. Kita mo, palubog na ang araw. Golden hour na. Dito tayo nagluluto ngayon. May mga bangka sa likuran. Ang lupit nito, hindi na ako makapaghintay na tikman ito. Sige mga pare, mukhang ito na ang sandali ng katotohanan. Panahon na para tikman ang pagkain na ito ngayon. Kukuha tayo ng isda. Kukuha tayo ng pampalasa dito. Narito si Kapitan. Siya ang nagturo sa akin kung nasaan ang mga isda kahapon. Dumating na ang pagkain. Subuan natin ito. Tadi baka pa sa akin tangan tangkay. Tingkay bumanpis. Hoho! Nakakalaki to pare. Ang anghang nun pero ang sarap. Sige, kailangan pa natin ng isa pang bagay para tapusin ang episode na to. Kapitan! Tagay! Salamat sa pagkuha at pagluto ng isda para sa akin. Para dito tayo nabubuhay mga pare. Magluto ng isda. Kumain ng isda. Woohoo! Mga pare, napaka-astig ng episode na to. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Alam niyo kung gaano ko kayo kamahal. Paki-like at subscribe kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. At magkikita tayo sa susunod na wild na adventure. Mahal ko kayo. Keep it kits!